Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ang inyong Kuya Alex at sa araw na ito ay may babasahin tayong isang kwento na ipinadala sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Jairo. Pero bago po ang lahat ay huwag po munang kalimutan na mag-like sa video ito at mag-subscribe. Pakipollow na rin po ang ating official Facebook page at TikTok na Kuya Alex Stories. Maraming salamat po. Dear Kuya Alex, nakatayo ako sa gilid ng tabing ilog. Pinagmamasdan ko ang kaibigan ko na kanina pa naliligo. Tila ba hindi ito nilalamig na kahit sobrang lamig naman ng paligid. Kanina niya pa ako tinatawag na sabayan ko raw siyang maligo. Pero ayoko, lalo't na't malamig ang panahon. Hoy Jairo, ano na? Di mo ba ako sasabayan maligo? Dali na, paunahan ulit tayo na makarating doon sa kabila. Ang sigaw nito mula sa di kalayuan sa akin. Ako naman ay walang imik. Dahil kanina pa ako nilalamig. Wala kasi akong suot na jacket noon. Kaya naman nung nagbabadya ng pagbuhos ng ulan ay sinabihan ko na siya na umahon na at baka lumakas ang agos ng ilog. May, umahon ka na dyan at papatak na yung ulan. Baka bumilis yung pag-agos ng ilog. Baka malunod ka. Ang paalala ko sa kanya na agad niyang ay kinatawa. Ako naman ay nagtaka dahil walang nakakatawa sa sinabi ko. Inantay ko ang sagot nito pero wala. Nagpatuloy lamang ito sa paglangoy. Ang tigas talaga ng ulo niya kahit dati pa. Siya po si May, Kuya Alex. Kababata ko siya at kahit na high school na kami ay di pa rin nawawala sa amin ang pagkakaibigan. Malapit din pong magkaibigan ng mga magulang namin. Kaya ganun na lamang siguro. Sobrang lapit po namin sa isa't isa na minsan nga'y napagkakamalan kaming magkasintahan. Sa tuwing ganun po ang senaryo ay natutuwa ako at kinikilig. Hingit sa kaalaman ng kaibigan ko ay matagal ko na siyang gusto. Mga bata pa man kami ngunit di ko magawang aminin sa kanya ang nararamdaman ko dahil sa baka ito pa ang maging mitya ng pagkasira ng aming pagkakaibigan. O ano na May, di ka pa rin ba aahon dyan? Malapit nang bumuhos yung ulan no? Ang muli kong paalala sa kanya, subalit ayaw pa rin itong makinig. Tila ba wala itong naririnig, kaya naman nang mainis ako ay hinayaan ko na lamang ito at naupo na lamang sa may tabi ng ilog. Pinikit ko ng sandali ang aking mga mata para sanay umidlip, pero maya-maya lamang ay nabigla ako nang marinig ko siya na sumisigaw. Humihingi ito ng saklolo, tila ba'y nalulunod ito. Kaya naman kaagad ko siyang pinuntahan. Kahit na sobrang lamig ng tubig ay tumalon pa rin ako para sagipin ang kaibigan ko. Nang masagip ko na siya at nang iahon ko na sana ito sa tubig ay bigla siyang bumalikwas at tumawa ng malakas. O ano, kala mo ha? Sabay tumawa pa ito ng tumawa. Ako naman ay natahimik. Di ko akalain na maglolo ko ito ng ganon. Sobra kaya akong nag-aalala sa kanya, yung pala'y pinagtitripan lamang niya ako. Sa inis ko sa kanya ay di ko na siya pinansin at kusa na lamang umahon sa tubig. Kagad naman po siyang sumunod at humihingi ng sorry ng paulit-ulit. Uy, ito naman oh. Sorry na. Gusto ko lang naman na makasama kitang maligo eh. Saad nito sabay hawak sa kamay ko para pigilan ako sa patuloy kong paglalakad palayo sa kanya. Kagad niya akong hinarap sa kanya at nagkatitigan kami ng mata sa mata. Napakaganda niya Kuya Alex, ang mapupungay at bilugan niyang mga mata. Totoo ba ito? Isang diwata ba ang kaharap ko? Kasabay noon ay ang pagngiti niya at pagmamakaawa na patawarin ko na siya. Pasalamat siya at mahal na mahal ko siya, kaya naman ngumiti na lamang ako na ang ibig sabihin ay pinapatawad ko na siya. Basta, wag mo na ulit gagawin yun. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Ang sabi ko. Opo master, masusunod po. Sabay salute po nito at ngiti ng malaki na nagpalabas sa mga dimple nito na mas lalong ikinaganda niya. Kuya Alex, maraming nagkakagusto kay May. Marami din ang nanliligaw sa kanya pero ni isa sa mga ito ay wala itong nagustuhan. Ewan ko ba, siguro yung mataas ang standard nito kaya naman kapag naiisip ko yon ay di ko maiwasan ng malungkot. Kung yung mas gwapo at mas angat sa akin ay di niya gusto, ako pa kaya na simple lamang. Kaya naman paulit-ulit kong tinatatak sa isip ko na Jai,
Makontento ka na lang na magkaibigan kayo. At least nakakausap at nakakasama mo pa rin siya. Sobrang kulit po ni May. Mapang-asar din ito at ang paborito nitong asarin ay ako. Opo, Kuya Alex. Sobra po nitong mapang-asar at lagi akong pinagtitripan. Nung una ay napipikon ako pero habang tumatagal ay kinikilig na ako. Kaya nga araw-araw ay lagi kong inaantay na asarin ako nito para naman maasar ko din siya. Mabilis lang kasi itong mapikon at pagka ganon ay aasahan mo na aalis ito. Sa mga ganong tagpo ay kailangan ko siyang suyuin. Daig ko pa nga po ang kasintahan nito. Kapag di ko naman yun gagawin ay magagalit ito. Sabi niya pa na bakla daw ako kasi di raw ako marunong manuyo ng isang nagtatampong babae. Sabi ko naman sa isip ko noon na ganun na pala. Kahit kaibigan ay kailangan mo nang suyuin. Pero ayos lang yun kasi gustong gusto ko naman na sinusuyo siya. Kasi nai-imagine ko na girlfriend ko siya tapos sabay yayakapin niya ako na ang ibig sabihin ay okay na kami at pinapatawad na niya ako. Lumipas po ang taon. Hindi pa rin nagbago ang pagkakaibigan namin ni May. Marami na nga po ang nag-aakala noon na baka hindi talaga kaibigan ang turing sa akin ni May. Kasi wala daw itong ibang sinasamahan kundi ako. Nakikita rin daw nila kung gaano kasaya si May pagkasama ako. Kaya laging sinasabi ng ilan sa mga kakilala namin na ligawan ko na raw ito at malaki daw ang chance ako. Ang lagi ko namang sagot sa kanila na magkaibigan lang talaga ang turing namin sa isa't isa. Kahit nasa loob-loob ko ay gustong gusto ko na talaga na sabihin kay May ang totoo. Pero pinapangunahan ako ng kaba at takot. May, mari ba akong magtanong? Saad ko habang nakaupo kami sa isang malaking bato sa tabi ng ilog. Lumingon ito sa akin at lumiti. Ano yun, Jai? Huminga muna ako ng maluwag at saka nagsalita. Wala ka ba talagang nagugustuhan na lalaki? Marami na kasing naniligaw sa'yo na gwapo, mayaman, matalino, pero ni isa sa kanila wala kang nagustuhan. Kagad namang tumawa ito at saka nagsalita. Di naman kasi yun pinagbabasihan ko eh. Alam mo, Jai, pagdating sa pag-ibig, hindi mahalaga ang itsura kung anong estado sa buhay. Ang mahalaga is yung nararamdaman mo sa kanya at kung ano siya. Kuya Alex, sa mga sinabi ni May ay nabuhayan ako ng loob. Sabi ko pa may pag-asa ata ako. Kaya naman muling bumalik sa akin ang pag-asa na baka magustuhan ako ni May. Pero still, di ko pa rin magawang aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Ewan ko ba, pero habang tumatagal ay napapaisip ako na baka maunahan ako ng iba. Di kaya baka gusto rin ako ni May, pero inaantay lamang nito na ako ang unang magsabi. Pero sa tuwing pumapasok sa isipan ko, malabo ata ako nito na magustuhan. Dahil feel ko ay mataas ang standard ng kaibigan ko at di ko yun kayang abutin. Kaya naman nakukontento na lamang ako sa pagiging magkaibigan namin. Dumating ang araw ng pagtatapos namin ng high school. Tuwang-tuwa si May na finally ay nakasurvive kami at papasok na ng kolehiyo. Sabi pa niya ay sabay daw kaming papasok ng kolehiyo dahil sa iisang school lamang daw dapat kami mag-aral para magkasama pa rin kami. Parang feel ko tuloy ay boyfriend na ang turing sa akin ni May. Pero ba't hindi na lang niya totohanin? Bakit hindi na lang niya sabihin sa akin na gusto niya ako para naman magkalakas ako ng loob na aminin din sa kanya ang totoo? Pero imposible na si May na babae ang unang aamin o kaya naman ay baka wala talaga itong gusto sa akin at kaibigan lamang ang turing sa akin. E di umasa lang ako sa wala. Ano nga palang kurso mo, May? Ang tanong ko sa kaibigan ko habang nakaupo kami sa malaking bato. Education. Gusto ko kasing maging teacher eh. Ikaw ba? Ang balik naman niyang tanong. Engineer. Pangarap kong maging engineer. Ang sagot ko naman na nagpangiti sa kanya. Talaga? Ba't naman? Ang tanong niya ulit. Medyo naiilang pa akong sabihin sa kanya ang totoong rason, pero wala na rin akong nagawa kundi sabihin ang totoo. Kasi pangarap ko na makapagpatayo ng bahay para sa una sa pamilya ko at pangalawa sa magiging pamilya ko. Wow naman, Jai. Nakakamangha naman. Kung ganun, swerte pala ng babaeng makakatuluyan mo. Sabi niya sabay lingon sa mga tubig na umaagos sa ilog.
Sa totoo lang Kuya Alex, kung alam lang ni May na siya ang dahilan kung bakit pangarap ko ang maging engineer. Minsan kasi ay nabanggit niya sa akin noon na pangarap niya ang makapagpatayo ng sariling bahay. Nagkataon naman na matunog doon ang mga engineer na gumagawa nun. Kaya naman magmula noon ay pinangarap ko na ang maging engineer para maipagpatayo ng sariling bahay ang taong minamahal ko. Jai, alika nga muna rito. Ang sigaw ni Ina mula sa sala. Kumakain ako noon dahil sa araw na iyon ay magkikita kaming muli ni May sa aming tambayan sa malaking bato sa may ilog. Agad kong tinapos ang pagkain ko at pumunta na kay Ina para alamin ang kailangan nito. Nang makita ko siya at bakat sa mukha niya ang labis na tuwa. May hawak itong isang sobre. Nang makita na ako nito ay nagmadali itong tumayo at lumapit sa akin para ipaalam ang isang magandang balita. Anak, Jai, makakapag-aral ka na sa Maynila. Sabi ni Ina na agad kong ikinatuwa. Talaga, Nay? Makakapag-aral na ako sa pangarap kong syudad? Oo anak, pag-aaralin ka daw doon ng tita Laika mo. Grabe nga sobrang tuwa niya nung sinabi ko na gusto mong maging engineer. Dagdag pa ni Ina. Masaya ako na makakapunta ako ng Maynila at makuha ang gusto kong kurso. Pero napalitan iyon ng lungkot nang maisip ko si May. Hindi ko matutupad ang pangako namin na sa parehong school kami mag-aaral at magkasama palagi. Paano ko ipapaliwanag sa kaibigan ko na hindi ako dito mag-aaral? Hinahapunan ay agad akong nagtungo sa may tabing ilog. Nakita ko roon si May na nakaupo sa malaking bato. Habang pinagmamasdan ko siya, mula sa malayo ay di ko maiwasan ang mapangiti. Napakaganda niya. Kahit sinong lalaki ay papangarapin na maging kasintahan siya. At kasabay noon ay ang paglungkot ng mukha ko. Magkakalayo na kasi kami ng mahal ko. Hindi ko naman pwedeng hindi tanggihan dahil pagkakataon ko na iyon na maabot ang pangarap ko. Kung pwede nga lang sana na dito ko na lang kunin ang kurso ko, kaso wala. Dahil nga nasa province kami, ay iilan lamang ang mga universidad dito ng panahong iyon. Pagkatapos ay karamihan sa mga ito ay education o kaya industry ang mga ino-offer na kurso. Wala pong engineering. At kasabay noon ay kaagad akong naglakad papalapit kay May. Nang makita niya ako ay ngumiti ito ng malaki na para bang sobra ako nitong na-miss. Buti naman dumating ka, sabi niya. Bakit naman hindi? Kailan ba kita binigo? Ang tugon ko naman na sinamahan ng pagngiti. Umupo ako sa tabi niya at sabay naming tiningnan ng papalubog na noong araw. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Para bang nag-iintay ang bawat isa na may unang magsalita. Dahil sa hindi ako komportable na ganitong tahimik si May, madalas kasi ay madaldal din ito. May, ayos ka lang ba? Ang tanong ko sa kanya. Ayos lang ako, Jai. May iniisip lang ako. Ang matipid naman nitong sagot. Ano yun, May? Ano ba yung nagpapagulo sa isip mo? Iniisip ko kasi na kung makakapag-aral pa ako sa kolehiyo. Ang tugon naman nito na may halong lungkot. Bakat sa kanyang mga mata ang kalungkutan at nararamdaman ko yun. Sinabi ba ng mga magulang mo na di ka na makakapagpatuloy sa kolehiyo? Hindi naman. Kaso sa hirap ng buhay namin, malabong kayanin nila. Pero May, kilala ko mga magulang mo. Alam kong kakayanin nila dahil may pangarap sila sa'yo. Sambit ko para lamang pagaanin ang kanyang nararamdaman. Ikaw ba? Sigurado na bang makakapag-aral ka? Ang tanong naman ito sa akin. Tanging tungo lamang ang naging tugon ko. Ayaw ko muna kasing sabihin sa kanya na sa Maynila na ako mag-aaral. Baka kasi mas lalo lamang itong malungkot na magkakalayo kami. Kaya naman minabuti ko munang hindi sabihin sa kanya ang totoo. Jai, mangako ka na sabay nating abutin ang mga pangarap natin. Mangako ka na hindi tayo paglalayuin at lagi tayong magkasama kahit sa pag-abot ng mga pangarap. Sambit niya na agad ko namang sinang-ayunan. Kuya Alex, hindi ko alam kung paano sasabihin kay May ang totoo. Natatakot ako na baka magalit siya lalo't na't nakapagpitaw na rin ako ng pangako na di kami magkakalayo.
nasabay at magkasama kaming abutin ang mga pangarap namin. Isa pa, mahirap at parang hindi ko kakayanin na malayo sa kaibigan kong si May. Para sa akin, higit pa sa magkaibigan, ang turing namin sa isa't isa. 3 araw na lamang bago ang pagkalis ko papuntang Maynila. Nakapag-decide na rin ako na sa araw na iyon ay sasabihin ko na kay May ang totoo. Nung magkita kami sa aming tambayan sa malaking bato sa tabi ng ilog, nagulat ako nang masaya akong sinalubong nito. Niyakap ako nito at sinabi ang magandang balita. "Jay, makakapag-aral na ako sa kolehiyo. Kasi isa ako sa mga nakapasa sa magiging bagong scholar ng mayor sa bayan natin. Tapos sabi nila Papa na gagawin daw nila ang lahat para suportahan yung mga magiging gastusin ko sa school." Masayang balita sa akin ni May. "Talaga? Masaya ako sa'yo, May." Tugon ko naman sa kanya. Sa wakas, Jay, matutupad na rin natin yung pangarap natin na magkasama sa iisang school at sabay ulit tayo na magtatapos. Muli nitong banggit na nagpatigil sa akin. Siguro oras na para sabihin sa kanya ang katotohanan. Napansin ni May na bigla akong natahimik, kaya naman nagtanong ito kung ano daw ba ang problema. "Kasi May, hindi ako dito makakapag-aral." "Ha? Saan?" Ang tanong nito. Napansin ko na tila ba kinabahan ito sa susunod kong sasabihin. "Kasi May, kinuha ko ng tita ko para pag-aralin sa Maynila. Ang totoo niyan, sa makatlo ng alis ko. Pasensya na May, hindi ko agad nasabi sa'yo ng maaga. Natakot kasi ako na baka malungkot ka. Lalo't na nakapagbitaw ako ng pangako sa'yo." Kuya Alex, napansin ko ang pagtulo ng mga luha sa mata ni May. Alam ko na sobra itong nalungkot. Kahit hindi niya man ipahalata sa akin ay alam ko na nalulungkot ito. Pasimple niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata at saka ngumiti. "Ganun ba? Eh di mabuti. At least matutupad mo talaga ang pangarap mo na maging engineer." Sabi nito bago tuluyang naglakad palayo sa akin. Hinabol ko siya at nang maabutan ko na ito ay niyakap ko siya ng mahigpit.